habang nag-relax ako, dahil as I said, na nakaholiday ako, uh, it's 3:36 in the afternoon. Nanonood ako ng kung ano-anong video. And mostly yung mga kanta, mga kung ano-ano. Then pinanood ko ulit yung unang araw na na-meet ni PB si Krishna. At guys, I have a realization na hindi ko pwedeng ipagpabukas para sabihin sa inyo. Kasi alam ko nalulungkot kayo eh. Ako din, nanghihinayang. Pero alam mo, sorry Paul, talagang mabubuko na nakita ngayon. Huwag ka magalit sa akin. Total, hindi mo rin naman ako kilala. Pero, alam nyo guys, tama yung isang nag-comment na prank lang ito. Kasi, sipin mo ha, pinuntahan ni PB ang mga magulang ni Krista para ipagpaalam. Pinayuhan pa niya at talagang ipinagpaalam ng maayos si Krishna. Tapos, pinuntahan pa yung lula, dinala pa yung pamilya niya doon para ipakilala. Sa lagay ba naman, pwede na lang yun bitawan ni PB ng ganun-ganun na lang? Na putulin na niya yung kung anong ugnayan meron sila ni Krishna just because sa selos? I don't think so. Kasi nakita ko kay PB na napaka pure yung love niya kay Krishna. Na biruin mo yun, yung isang lalaki gagawan ka ng kanta. Hindi ka gagawan ng kanta para bitiwan ka lang ng ganun-ganun na lang, di ba? So yeah, prank ito. Pero anyway, maghintay tayo sa susunod na pagbabalik ni Krishna. Malapit na yan dahil pinalaban na ni Krishna yung damit niya doon. Malapit na babalik si Krishna. But anyway, hindi sila maaring napagsabihan si Krishna ni PB ng kung ano mang nasabi, pero hindi to the extreme na naghiwalay sila, hindi to the extreme na bitawan siya ni PB ng ganun-ganun na lang. At ito namang mga kasama nila, syempre nagdadrama sila dahil prank nga eh. Naalala nyo yung prank nila na pinaiyak ni Krishna yung mama niya at papa? Yun. Pati ako nasunod sa bulsa. Kasi parang totohanan, lahat kunaybans ang mangyayari niyan. Kasi nga, PB team sila eh. So yun. Hintay tayo ng ending nito dahil para ito yung teleserye na itutuloy in a matter of days. Kasi hindi basta-basta bitawan ni PB ang pagmamahal na yun. At hindi umintra si PB sa buhay ni Krishna nang ganun-ganun na lang na paglaruan niya yung bata at bitawan bigla. Hindi ganun ang pagkakilala ko kay PB na manligaw, gawin ang lahat para mapauo si Krishna, tapos bitawan bigla. Ano yan? So yun, hindi. Ano nga lang to, tama yung nag-comment sa akin na prank nga lang yun. Kasi nga, hindi basta-basta bitawan ni PB. Unang-una, di na alam ni PB yan na hindi siya makakita ng babaeng katulad ni Krista sa panahon ngayon. Promise. Hindi makakita si PB ng babaeng katulad ni Krista. Kahit saan pa siya pupuntang lupalop ng mundo. Nag-iisa si Krishna. Kaya hindi basta-basta yun bitawan ni PB. At kung dahil lang sa selos, hindi naman siguro si PB ganun ka-immature, di ba? Umabot siya ng 40 years old para ganun ang gagawin niya? I don't think so. So guys, alam mo, ano lang to, prank lang to. Kaya sorry PB, na-booking na kita. But anyway, sige lang, tuloy mo lang yan. Malay mo, mali din ako. Di ba?
Pero masaya ang puso ko ngayon, na-realize ko yan. Masaya ang puso ko. Kasi, nanghihinayang ako eh. Imagine yung gap nila na gano'n tapos nangyari. Tapos minsan mo lang makita ang isang babae sa kabundukan. Ako naiyak. Para kung timang, ako naiyak. Kasi, si Krishna yung parang pure na ano ba, yung pure happiness ng marami na naiyak talaga ako. Para kung timang. Para kung timang. Ikaw, Krishna ka, ikaw nagpaiyak sa akin. Ano yan? Yung bihira kasi makikita yung babae na katulad ni Krishna ngayon eh. Kung ako may anak na lalaki, sabihin ko talaga sana makakita ka ng isang Krishna. Kasi si Krishna yung mahirap ang buhay pero lumalaban. Hindi ikinahiya kung anong meron sila. Alam mo yung pumunta yung mga magulang ni PB sa kanila, hindi nga siya nahiya eh. Talagang pinakita sa kanila lahat kung anong meron sila, anong wala. At ano, yung walang halong kaitsusan, walang halong kahihiyan na ipakita niya yung payak nilang pamumuhay. Alam mo yun? Kaya hindi basta-basta yan, bitawan ni PB, I promise. Naglulungkot-lungkutan lang yan sila ngayon dahil nagdrama nga eh. Tapos ngayon ako ang umiiyak. Kayo, umiiyak din kayo. Pareho na tayo. Biruin mo yan. Kayo, pugong bahiro, pinaiyak nyo kami. Hindi maganda to ha. Kasi yung mga matatanda na may sakit na puso, baka matake pa yung iba. Hindi, ano yun? Tingnan mo tuloy mata ko. Pag wala akong salamin, ano talaga, dahil ano na tong mata ko eh, alam mo na, pag nagkaedad na ka. Yan o. Pinaiyak nyo ako ha. Bihira lang ako. Alam mo, bihira lang ako umiiyak. Pag umiiyak pa naman ako, mahal bayan dito. Kasi pinaiyak nyo ako. Anyways guys, ano nga lang yan eh. Basta, darating tayo sa punto niyan. Maghintay kayo in a matter of few days. At, dahil pinaiyak nyo ako, birthday ko pa naman sa 14, anniversary ninyo yan. Birthday ko sa 14, kaya, yun. Yun ang pang birthday nyo sa akin. Batiin nyo ako ng happy birthday, pinaiyak nyo ako eh.